people as an instrument to pay for my fine, and truly God provides. He used people to show me how He moves in my life, and that's why I thank God for my spiritual family. After ko pa ng part-time, wala na po akong work at part-time. Nag-iintay pa rin po ako at dumating na po ako sa point na naubusan na po ako ng mga supplies po. Wala po akong sinabihan kahit yung family ko kasi may mga pinagdadaanan din po kami sa Pinas. Ayoko na pong makadagdag sa kanilang iniisip. Nagpapasalamat ako kay Lord sa aking mga kasama sa bahay kasi nag-share po sila. Sa totoo lang po, dumating na po yung time na naisipan ko na pong mag-grab ng kahit anong work at dumiskarte ng sarili ko. But then I was reminded of my prayer and to trust God's plan and on what He said on Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Nagka-chat po kami ng mama ko ng isang araw. Tinanong niya kung nag-a-apply ba ako at bakit wala pong tumatawag sa akin. Baka daw po may mali sa CV ko. Sabi ko, walang mali. Pero alam ko po sa sarili ko na may mali dahil may in-adjust po ako sa CV ko dun sa work, sa years ng work ko. Tapos nung nagkausap kami ni Gillian, sabi niya, Bes, wag ka ma-open. Baka gusto mo ayusin yung CV mo. At may conviction po sa heart ko. Inayos ko po yung CV. Hanggang sa isa pong kasama namin sa live lesson, ang nag-recommend sa akin sa kanilang company. Ang nakuha po nilang CV ay yung edited CV ko. Pero pagdating ko po dun sa interview, binigay ko po yung totoo kong CV. Sinabi niya, may copy na siya. Sabi ko po, hindi. Ito po yung totoong CV ko. Tinanggap po nila. Habang naghintay ako doon, may isa pa pong mag-i-interview. Nung nakita ko siya, sabi ko, wala na. Siya na ang makukuha. Kasi yung sa forma po niya, alam kong may experience siya. After nung interview, inisip ko na wala akong experience. Pero si Lord lang ang background ko. Siya lang ang backer. Last week po, tinawagan ako for final interview. Nung nagkausap na po kami, nung nag-interview sa akin, sabi niya, yung CV ko daw is not fit for the position I'm applying. But because of God's favor, I was hired by the company. With Saturday, Sunday off po, and salary more than I expected. Truly, God's word is true when He said in Isaiah 60:22, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Ang natutunan ko po dito is, even a small lie is still a lie. Piliin po natin laging ang gawing tama and be patient and to always put your faith in God. Trust Him and praise Him in every season and situations you are into. And to always trust God's timing. His ways are always better than us. Like He said on John 13:7, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. And yun sa Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. I give all the glory and honor to our living and loving God. Thank you po.